قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah sa araw na ito tatalakayin po natin ang paksang as-sawm, ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno po mga kapatid ay pang-apat sa haligi ng Islam. Ito po ay inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran sa chapter 2 verse 183, sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniniwala sa akin, aking inobliga sa inyo ang pag-aayuno tulad ng aking pag-obliga sa mga taong nauna sa inyo, nang harinaway kayo'y magkaroon ng pagkatakot sa akin. So ito po yung verso sa Quran mga kapatid na katibayan ng pag-aayuno ay inobligan ng Allah sa atin bilang pagsampa sa atin sa Kanya na nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Spiritual na pagsampa, pangloob po ng pagsamba ang pag-aayuno. So napakalaki ng gantimpala na ibinibigay ng Allah sa mga taong sumasamba sa Allah sa pamagitan ng pag-aayuno. At ito ay kanyang inobliga. Tulad din sa mga naunang mga tao. Kaya matatagpuan din sa Biblia na si Propeta Isa o Jesus alayhi salam ay nag-ayuno rin siya ng 40 araw at siya'y nagutom. Dahil ganyan pong pag-ayuno. Ang pag-ayuno po ay tiis kain, tiis inom, tiis sa pakipagtalik sa asawa mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw bilang pagsamba sa Allah. So, kaya nakakaranas ka ng gutom dyan, bagkus ito ay pinagtitiisan dahil bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah ay binibigyan ka ng napakalaking gantimpala. Mga kapatid, ang mga wisdom po sa mga mapupulutang aral sa pag-aayuno ay una po ay ito, upang tayo ay magkaroon ng pagkatakot sa Allah. Dahil ang taong Muslim, mananampalataya, kapag siya ay nag-aayuno, so alhamdulillah, siya ay matakutin sa Allah dahil ginagawa niya yung utos ng Allah. Dahil ang pag-aayuno ay utos ng Allah. Pangalawa, iniiwasan mo ang mga masasamang gawain. So, yun ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Allah. Sinusunod mo, ginagawa mo, ginagampanan mo ang mga utos ng Allah at iniiwasan mo ang mga haram, mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa oras ng pag-aayuno, ikaw po ngayon ay kasalukuyang sumusunod sa utos ng Allah. Dahil ikaw ay nag-aayuno. At ikaw naman ngayon, at ikaw din ngayon ay iniiwasan mo ang mga haram, ang mga masasamang gawain, mga ipinagbawal ng Allah at ng kanyang sugo. Dahil iniiwasan mo na makakasira yun, baka hindi tanggapin ng Allah ang iyong pag-aayuno. Kaya ito po mga kapatid, ang malaking wisdom sa makukuha natin sa pag-aayuno. So kaya ang Allah, ang lumikha sa atin, siya rin po ang higit na nakakaalam kung ano man ang makakabuti sa atin. So ibig sabihin itong pag-aayuno ay makakabuti sa atin. Higit pa sa gantimpala dahil pagsamba ito sa Allah, higit pa sa gantimpalang binibigay ng Allah sa atin, ay ito rin po ay makakabuti sa atin. Ito na po, una ay magkakaroon ka ng pagkatakot rito sa Allah. Pangalawa po, ay ikaw po ay magkakaroon ng disiplina sa iyong sarili. O discipline. Tinuturuan ka ng pag-aayuno ng disiplina sa iyong sarili. Dahil sa oras ng pag-aayuno, hindi piling ikaw ay makipag-away sa kapwa mo. O tao, ikaw ay babait na babait sa kasalukuyan na gaya. So, ang pag-aayuno, ang pangalawang wisdom na nakukuha natin sa pag-aayuno ay tinuturuan ka ng disiplina. Pangatlo po na nakukuha natin sa pag-aayuno ay sa pag-aayuno po mga kapatid, sa pamagitan ng pag-aayuno, naging maawain ka
sa kapwa mo. Dahil nararamdaman mo ang hindi makakain sa loob ng isang araw. Kaya ang mga mayayaman, ang may pira, ay magkakaroon sila ng pagkaawa, pagkahabag sa mga mahihirap, sa mga ulila, sa mga pulubi. Kaya yan po ang pangatlong mga wisdom, aral na nakukuha natin sa pag-aayuno, dahil ang taong Muslim na nag-aayuno ay nagkakaroon ng habag sa kanyang kapwa-tao. Dahil yung nararanasan niya, mahirap pala ang hindi makakain sa loob ng isang. Kaya bumibigay siya ng mga sadaka, mga voluntary, mga sadaka, mga tsaka sa kapwa niya. So ito po ang mga aral na makukuha po natin sa pag-aayuno. Kaya ito yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. At sinabi naman ng propeta sa kanyang hadis, sinabi niya, buniyal islamu ala khamsin, hinangwang Islam sa 5. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang nag-isang Allah lamang, at ang pagsasaksi sa pagkapropeta ni Propeta Muhammad, wa iqamus salat, pagsasagawa ng sala, wa itauz zakat, pagbigay ng kawanggawa sa Ramadan, pagayuno sa buwan ng Ramadan, hajjul bait at pagsagawa ng hajj sa Baitillah kung ito ay kaya mo. So ito po mga kapatid, ang 5 haligi ng Islam, at ito ay mga obliga lahat, inobliga. Obligado kang magsahada, sumaksi. Pangalawa, pagsasala. So dito sa pagsasala, pagsamba sa Allah sa pamagitan ng spiritual at saka physical, pangloob at panglabas na pagsamba. So yung tsaka, pagsamba sa Allah sa pamagitan ng pinansyal, pira. Yung biyayang ibinigay ng Allah sa iyo, ay dapat kang bumigay rito sa mga nangangailangan bilang pagsamba mo sa Allah at bilang pasasalamat mo sa Allah, dahil ikaw ay kanyang pinagkalooban. So, ang tsaka ay pagsamba sa Allah sa pamagitan ng pinansyal. So, saum, pag-ayuno, ay pagsamba sa Allah sa pamagitan ng spiritual, pangloob. Pagsamba sa Allah sa pamagitan ng iyong pangloob, spiritual. So, ang hajj ay pagsamba sa Allah sa tatlo, sa pamagitan ng iyong spiritual, pangloob, at sa pamagitan ng iyong physical, panglabas, at sa pamagitan ng iyong pinansyal, pera. Dahil lahat ng sasagawa ng hajj ay dapat nakaobliga ito sa kanya kung kaya niya ang pamasahe papunta sa Makkah at pabalik. So ito po yung 5 haligi ng Islam. So ito po yung mga wisdom na makukuha natin, mga aral na bukod pa sa gantimpalang makukuha natin na binibigyan ng Allah sa atin, ay ito po ay makakabuti rin po sa atin lahat. Ganyan po ang Allah na lumikha sa atin. Lahat ng kanyang mga inobliga sa atin ay makakabuti po sa atin. At lahat din ng kanyang mga ipinagbawal sa atin ay ingatan mo, dahil yun din ay makakasira sa iyo. So, yan ang dakilang lumikha. Kaya siya po ang nag-isang Allah lamang po ang karapat-dapat sambahin at wala nang iba pa. So hanggang dito lang po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.